Kahit man nga po mga idol, yamado sa simula ang Boston Celtics sa kanilang serye sa NBA Finals laban sa Dallas Mavericks sa pagkakaroon nila ng home court advantage, hindi pa rin naman sila nakakasigurado kung maipapanalo nila ang kanilang unang dalawang laro. Ibang kupunan rin naman ngayon ng Dallas Mavericks ang kanilang makakaharap dahil playoffs na nga ito at hindi regular season lamang. Isa pa, ayon nga po kay Kendrick Perkins, kung titingnan nga natin ng mabuti ang stats ng magkabilang team, meron nga ditong dalawang advantage ang Dallas Mavericks. Una ay ang pagkakaroon ng Dallas ng mas consistent na superstar na sina Kyrie Irving at Luka Doncic kumpara sa Boston Celtics na paminsan-minsan nagiging inconsistent ang laruan ni Jaylen Brown at maging si Jason Tatum. Pangalawa, mas malaki, mas malakas ang kasalukuyang front court ngayon ng Dallas kumpara sa Celtics, lalo sa rebounding at depensa. Kaya masasabi nga nating may malaking tsansa pa rin ang Dallas Mavericks na ma-upset ang Celtics kung hindi sa Game 1 o Game 2. Samantala, hindi nga po mga idol natupad ni Anthony Edwards ang kanyang naging pangako sa fans ng Minnesota na ma-extend sa Game 7 ng serye laban sa Dallas Mavericks matapos silang matalo sa Game 5 sa loob pa yan ng kanilang home court. Ngunit sa kabila nga po ng kanilang pagkatalo, proud pa rin naman ito na ibinigay niya ang lahat ng kanyang makakaya para umabot ang Wolves sa West Finals, sadyang meron pa rin talagang mas malakas na kupunan kesa sa kanila. Sinabi rin naman niya na hindi nga po nag-click ang kasalukuyang rotation ni isang beses sa serye laban sa Dallas at dala na rin naman ito siguro ng pagod na nararanasan nila. Pero kahit man natalo sila, hindi pa rin naman tuluyang nawawala ang angas ni Anthony Edwards. Siyempre, sa katunayan, nangako pa nga ito na babawi sila at babalik next season at excited na nga siyang makabalik muli sa West Finals. At kapag nagawa nila, sisiguraduhin na niya na mas magiging handa siya at ang buong team na umabot hanggang sa NBA Finals. Sa kabilang banda naman, ayon nga po mga idol sa inilabas na balita ni Jovan Bohan ng The Athletic, isa nga talaga ang Lakers sa mga inaasahang team na magiging aktibo sa pagbubukas ng free agency ngayong off-season. Sa katunayan, ginagawa na nga talaga ng front office ng Lakers, lalong-lalo na ni Rob Pelinka ang lahat upang makumbinsi ang mga players na available sa market na piliin ang kanilang team at makabuo na rin naman syempre ng trade deal sa ibang kupunan para makakuha ng isang legit na superstar. Sa katunayan, meron na nga sila ngayong 4 na manlalarong kasalukuyang player na open at binabalaka nilang i-trade na kinabibilangan nina Rui Hachimura, Gabe Vincent, D'Angelo Russell at maging si Jared Vanderbilt na bagamat man hindi pa nila ino-offer sa ibang team, kinukonsidera na nga nila itong gamitin para makasungkit lamang ng bagong superstar na tutulong kina LeBron at Anthony Davis. Ang videong ito ay hatid sa inyo ng 1xBet. Suportahan at manalo sa inyong paboritong kupunan. Maaaring makakuha up to 12,000 cash bonus sa inyong first deposit gamit ang aking promo code. Dahil 4 na lang ang natitirang team sa playoffs, pag tama prediction mo, panalo ka. Pindutin lamang ang link sa comment section at mag-register gamit ang inyong GCash account para makapag-cash in at cash out. Isang paalala, tumaya ng responsable. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin ang notification bell sa aking channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shoutout sa lahat mga idol. Maraming salamat po sa panonood ninyo.